Bago sumapit ang mga viral video sa TikTok, Facebook at YouTube, ang telebisyon ang nagsisilbing pangunahing entablado kung saan nagtitipo ng mga pamilyang Pilipino tuwing gabi. Noong mga panahong wala pang internet, ang mga patalastas ay hindi lamang simpleng pantelebisyong singit para magbenta ng produkto. Ang mga ito ay naging bahagi ng ating pang-araw-araw na kultura, nagdala ng mga bagong ekspresyon at nag-iwan ng mga aral na nakatatak sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng mga mahusay na pagkukwento, nakaka-relate ng mga karakter at nakakaaliw ng mga konsepto, ang mga sumusunod na patalastas ay nagtagumpay na maging bukang bibig ng buong bansa. Ang patalastas ng Fita Biscuits tungkol sa pangarap na sports car ay sumikat noong taong 2001 at naging paboritong paksa ng asaran sa paaralan at trabaho. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa kakaiba at nakakatawang twist sa dulo kung saan ang kabutihang loob ng isang lalaki na maghati ng kanyang biskwit sa isang matandang pulubi ay sinuklian ng isang mahiwagang regalo. Ang tumatak na eksena rito ay ang biglang lumitaw sa kalsada ng isang mamahaling pulang kotse, ngunit dahil kalahati lang ng biskwit ang ibinigay ng lalaki ay naging kalahati rin ang dumating na sasakyan na nag-iwan sa kanya ng laking gulat. Lalo pang naging baliw ang buong bansa sa isa pang patalastas ng Coca-Cola noong taong 2003 na nagpasimula ng Ito Ang Beat Sabay-Sabay Craze. Pumatok ang commercial na ito dahil sa nakakahawang laro ng pagpalakpak, pagtapik sa lamesa at paghataw sa bote ng Coke na ginawa ng dalawang magkaibigang babae na may kasamang nakakaliw na ritmo. Ang pinaka-pinag-usapang eksena ay ang mabilis at ang perpektong koordinasyon ng kanilang mga kamay habang ginagawa ang mahirap na hand clapping game na naging dahilan upang gayahin ito ng mga mag-aaral sa tuwing oras ng recess at break sa paaralan. Ito ang beat, sabay-sabay. Ito ang beat, bawat sabay. Pabilis ng pabilis, pag-pag-imis, pag-pag-imis. Gets mo na? Gets mo na? Coca-Cola! Tumatak naman sa puso ng mga Pilipino ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog noong taong 1999 dahil sa patalastas na nagpasikat sa linyang Goodbye Carlo. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa cute at nakakaliw na pagganap ng batang babae na nagngangalang Chantal Umali na nagkukunwaring nagda-diet at nagpapaalam sa kanyang mga paboritong bagay kabilang ang kanyang crush. Ang pinakatumatak na eksena ay ang pag-iyak ng bata habang hawak ng isang pulang hotdog sabay sabing Goodbye Carlo na sinundan ng kanyang biglang pagbawi sa diet ng ihain ng bagong lutong hotdog sa mesa. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. Noong taong 2004, niyanig ng detergent brand na Tide ang telebisyon sa pagpapakilala sa karakter ng bibong bata na si Tolitz na ginampanan ni BJ Forbes. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa pambihirang galing sa pag-arte at nakakaliw na boses ng bata habang buong kumpiyansang ipinagtatanggol ang kaputian ng damit laban sa mga mapanghusgang kalaro. Kailangan mag-aral mabuti kasi laging ako, puro na lang ako. Tolitz? Sa math, ako. Sa spelling, ako rin. Mas pansin siya na mag-Tide with bleach. Dahil mas angat ang kaputiang Tide, mas mukhang bago uli. Ngayon, ako uli. Kaya mo yan. Minsan pa ibabangon ang ako. Sa Tide, angat ka sa kaputian. Noong huling bahagi ng dekada 90, partikular na noong taong 1998, naging emosyonal at paboritong ekspresyon ng bayan ng patalastas ng PLDT na may temang Suportahan Taka. Pumatok ang komersyal na ito dahil sa pagpapakita ng tipikal na relasyon ng isang tradisyonal na ama at ng kanyang anak na nag-aaral sa malaking syudad. Ang pinakatumatak na eksena ay ang biglang paglambot ng mukha ng ama mula sa pagiging mahigpit tungo sa buong pusong pagsuporta ng kanyang pamilya gamit ang wikang Ilonggo nang sabihin niyang Suportahan Taka. Kaya mo na. Tawagin na lang part. Kaya mo na, Park. Hello? Hello, Dad. Oh, Vic, kamusta? Mayuman. Dad, may sabihin ako sa imo, importante. May problema ka? Dad, mas-shift na ako sa fine arts. Bakit? Hindi ko kinilig ang magdoktor. Tani, maintindihan mo.
Dad? Kung saan ka masaya, te, suportahan ta ka. Buti na lang may maaasahan. Salamat, Dada. Ang patalastas ng SARSI na pinamagatang Ang Pagbabalik na ipinalabas noong taong 1989 ay tinuturing na isa sa mga pinakamahusay na gawa sa kasaysayan ng advertising sa Pilipinas. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa kakaiba at modernong neo-nationalist na konsepto nito na parang isang engranding music video na nagpapakita ng sining, sayaw at kulturang Pinoy nang may mataas na kalidad matapos ang EDSA Revolution. Noong taong 2001, niyanig ng patalastas na McDonald's na pinamagatang Karen ang damdamin ng buong Pilipinas. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa napakatotoo at sensitibong pagtalakay nito sa sakit na demensya o ulyani ng mga matatanda at kung paano nananatili ang pagmamahal sa kabila ng pagkawala ng memorya. Ang pinakatumatak at nakakaiyak na eksena ay ng patagong iurong ng lolo ang kalahati ng kanyang burger patungo sa apo, habang bumubulong ng para sa paborito kong apo, si Karen, kahit na Gina ang paulit-ulit niyang tawag dito noong una. Isang matinding katatawanan naman ang inihatid ng Boys and Paint noong taong 2002 sa kanilang patalastas Tampok ang isang matandang nakakulong na preso. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa napakatalinong komedya kung saan ipinakitang kahit lumipas ng ilang dekada, ang pinturang acrylic sa pader ng kulungan ay mukhang bago pa rin. Di sasablay, pintado sa aking puso, pag-ibig na tunay. Noong taong 1998, sinimula ng Surf Detergent ang isang napakahabang serye ng patalastas na umiikot sa pamilya ni Lumen, ang wais na misis at ng kanyang asawang si Lando. Pumatok ang seryeng ito dahil ginaya nito ang format ng mga sikat na telenovela, kung saan sinubaybayan ng buong Pilipinas ang kanilang kwento ng pag-ibig at pagtitipid. Ang pinakapumatok na eksena na naging usap-usapan ng mga nanay ay ang mga tagpo kung saan ipinapakita ni Lumen ang kanyang mga madiskarteng paraan sa paglalaba gamit ang abot kayang sabon, habang masayang pinagmamasdan ng kanyang pamilya na sumasalamin sa buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Lumen! Itong arrangement ng rosas, perfect para kay Mayor. Kukunin pa naman nyo sa binyag. Nay, Daisy. Sing ganda, pero di sing mahal. Asawa mo? Hahabol na lang daw. Anong suot? Nay, polong puti. Nilabhan ko sa surf. Ang labas sa surf, walang makikita pagkakaiba, itatiman sa linis ng ibang mas mahal na barena. Hindi rin mawawala ang megastar na si Sharon Cuneta nang hirangin siyang reyna ng karagatan para sa Super Ferry noong kalapitang noong mga dekada 90. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa engranding produksyon na nagpabago sa tingin ng mga Pilipino sa pagbabiyahe sa dagat, mula sa pagiging tradisyonal na transportasyon tungo sa isang masaya at modernong bakasyon. Ang pinakatumatak na eksena ay ang marangyang pagtayo ni Sharon sa ibabaw ng barko habang kumakaway sa mga pasahero at buong buhay na kinakanta ang napakasikat na jingle na may linyang sakay na nag-aanyaya sa lahat na maglakbay. Noong 2004, binago ng Rejoice Shampoo ang laro sa pag-advertise sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakikihatong na jingle na pinasikat ni Sandara Park at kalaunan ay ni Kim Chiu. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa simple ngunit masiglang sayaw na madaling gayahin ng mga kabataan na naging gintong panahon ng mga shampoo commercial sa telebisyon. Ang pinakatumatak na eksena ay ang mga sikat na walang sabit dance steps ni Sandara Park habang hinahawi ang kanyang tuwid at magandang buhok nang walang kahirap-hirap at ang sumusunod sa galaw naman ni Kim Chiu. Lalayag naman pabalik sa taong 1974 ang huling klasiko na mula sa Alaska Milk, kung saan nagpakita ng galing sa one-on-one basketball ang isang bata laban sa sikat na PBA Pioneer import
na si Cisco Oliver. Pumatok ang patalastas na ito dahil sa natural na karisma ng bata habang hinahamon ng higanteng manlalaro na nagluwal sa maalamat na slogan ng kumpanya. Ang pinakatumatak na eksena ay ang matapang na pag-agaw ng bata sa bola at ang kanilang sabay na pagtalon na sinundan ng kanilang nakakaliw na pag-uusap at pagsasabi ng linyang Yemen na nagpatunay na wala pa ring tatalo sa kanilang produkto. What's that, man? Alaska, man! Masarap! Walang tatalo, wala pa rin tatalo sa Alaska. Ang mga patalastas na ito ay patuloy na ang tuloy na sining ng advertising ay hindi lamang nasusukat sa dami ng benta, kundi sa lalim ng markang iniwan ito sa lipunan. Kahit lumipas na ang maraming dekada at abala na ang lahat sa pag-scroll sa kanilang mga smartphone, ang mga linyang tulad ng Goodbye Carlo, Suportahan Taka o Wala pa ring tatalo sa Alaska ay nananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino. Ipinapakita lamang nito ng magandang kwento kapag nakabatay sa tunay na karanasan at kultura ng tao ay may kapangyarihang magbuklod sa isang bansa at manatiling viral sa ating mga puso, may internet man o wala.